Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Mariinyang kinundi na ang paglikha ng isang tore na walang kahulugan. Tinawag itong ganap na walang saysay. Inakusahan niya si Maya-Wall na ipinagkulong sila sa loob ng tore ng walang dahilan, mabagal na pinapatay ang lahat, at ngayon ay ginagamit pa ang kanilang mga patay na katawan upang libakin sila. Para kay Yuda, wala sa mga ito ang may katuturan. Itinulak ni Maya-Wall si Yuda palayo, at ipinaliwanag na ang lahat ng ito ay may ganap na katuturan para sa kanya. Siya ang may likha ng mundong ito, ngunit hindi pa ito perpekto. Upang gawing perpekto, kailangan niya ng mga laruan tulad ni Yuda at ng kanyang mga kasamahan. Itinayo niya ang tore, pinilit silang dumaan sa mga kahabag-habag na misyon, lahat para palakasin si Yuda. Bukod doon, wala siyang tunay na interes sa kanya. Dagdag pa niyang ipinahayag na hindi na niya kailangan si Yuda, sapagkat nabigo itong maging kasing lakas ng kanyang inaasahan. Dahil sa kabiguan, sinimulan niyang gawing maglaho si Yuda. Inaktibo ni Maya-Wall ang kapangyarihan sa kanyang kamay, handang burahin siya. Sa sandaling yun, napagtanto ni Yuda kung gaano siya naging hanggal, naintindihan niya kung gaano kadali siyang naging laruan ng iba. Kahit naging laruan na siya, hindi pa rin siya naging sapat na malakas upang protektahan ang sarili. Naramdaman niya ang napakalaking kawalan ng kapangyarihan, dinudurog ng katotohanan na hindi man lang niya kayang talunin ang isang babae. Ang pagkaunawang ito ay sumire sa kanya mula sa loob. Habang inaatake ni Maya-Wall si Yuda, biglang naputol ang kanyang kamay. Mula sa gilid, si Azura ay naghagis ng isang bato sa hindi kapani-pani walang bilis, tumama ng direkta sa kamay ni Maya-Wall, at pumutol ito. Lubos na nagulat si Maya-Wall. Hindi niya inaasahan na makikialam si Azura at puputulan ang kanyang kamay ng ganoon. Nagalit siya, sapagkat para sa kanya, ang sandaling inaktibo niya ang kapangyarihan ay banal at hindi dapat maabala. Ang paggambala ni Azura ay nagpasiklab ng kanyang galit. Si Azura, sa kabilang banda, ay natuwa matapos mapahirapan si Maya-Wall. Nang makita si Azura, napagtanto ni Yuda na ang matandang ito ay hindi kailanman natutong sumuko. Sa una, inakala ni Yuda na iuyukod din ni Azura ang kanyang ulo sa kapangyarihan ng babaeng ito. Ngunit nang makita itong bumalik sa kanyang tunay na sarili, naintindihan ni Yuda na si Azura lamang ang may kakayahang talunin siya. Sumugod si Azura upang atakihin si Maya-Wall. Hinawakan niya ito sa leeg at hinampas sa lupa ng may napakalaking lakas. Muli, humanga si Maya-Wall sa hindi kapani-pani walang kapangyarihan ni Azura. Gayunpaman, ayaw niya ng ganoong kapangyarihan na magwawala ng walang layunin. Sa pag-iisip nito, inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Azura at inaktibo ang kanyang kapangyarihan. Naramdaman ni Azura na maaaring sinusubukan siyang linlangin ni Maya-Wall. Pagkatapos ay lumapit si Maya-Wall at sinabihan siyang linisin ang lahat ng mga tore na kanyang nilikha sa mundong ito. At bumalik sa kanya pagkatapos, sinabi niya na siya ay maghihintay. Kasabay nito, gusto niyang lupigin ni Azura ang bawat bansa sa mundong ito. Matapos sabihin ito, naglaho si Maya-Wall mula sa lugar. Pagkalipas niyang mawala, naiwan si Azura na naguguluhan. Sa kanyang kalooban, nagsimula siyang magtanong tungkol kay Maya-Wall. Nagtataka kung anong uri ng dahilan ang maaaring umiral para iwan siya nito sa ganoong mundo. Samantala, nagsimulang atakihin ng mga patay na muling nabuhay si Yuda. Sinubukan niyang harangan ang kanilang mga atake gamit ang kanyang espada. Habang desperado niyang sinisigaw ang mga pangalan ng kanyang mga kaibigan, umaasang maririnig nila siya. Ngunit mariing sinabi ni Nova na kahit gaano pa siya katagal tumawag, hindi sila tutugan, sapagkat nawala na nila ang lahat ng kamalayan sa kanilang sarili. Hindi alam ni Yuda kung ano ang dapat niyang gawin, at unti-unti siyang nadadaig ng mga patay na kaibigan. Kasabay nito, nag-aatubili siyang patayin sila gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa sandaling yun, dumating si Azura. Sinuntok niya ang isa sa mga kasamahan ni Yuda at tinanong kung bakit hindi ito nakikipaglaban. Lubos na ikinagulat ni Yuda ang pagkakita kay Azura na kumilos ng ganoon. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Azura na marami pa siyang mahalagang bagay na dapat gawin kaysa mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang bangkay na ito. Dahil dito, inutusan niya si Yuda na gabayan siya sa laban. Tumanggi si Yuda, iginiit na ang mga patay na muling nabuhay na ito ay kanyang mga kasamahan. Nang marinig ito, nagalit si Azura. Mariin niyang sinabi kay Yuda na ibuka ng maayos ang kanyang mga mata at makita ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na ang mga nilalang na ito ay mukhang mga kasamahan lamang. Ngunit sa katotohanan, wala silang iba kundi mga naglalakad na bangkay na walang kaluluwa.
Dahil dito, itinatanong ni Azura kung paano pa rin matawag ni Yuda ang mga ito bilang kanyang mga kaibigan. Napagtanto ni Azura na matagal nang nakakulong si Yuda sa loob ng tore, kaya't naging mental at emosyonal siyang napagod sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Sa pag-unawa nito, ipinangako ni Azura kay Yuda na tiyak na hahanapin niya si Maya-Wul at parurusahan din ito. Sa sandaling yun, sabay-sabay na sumugod ang lahat ng mga patay na kasamahan, isa-isa. Pinaghiwalay ni Azura ang kanilang mga ulo mula sa kanilang mga katawan nang walang pag-aatubili. Tumataas ang galit ni Azura, sapagkat ayaw niya sa sinumang humahadlang sa kanyang landas. Dahil dito, nagsimula siyang lumaban tulad ng isang halimaw. Habang nakikipaglaban, napagtanto ni Azura na ang kanyang panloob na enerhiya ay nakakulong sa isang tiyak na punto. Agad niyang naintindihan na ang panghihimasok na ito ay gawa ni Maya-Wul. Sa halip na mainis, nagsimulang tumawa si Azura. Sapagkat ang pagbasag sa kapangyarihan ni Maya-Wul ay nararamdaman na ngayon bilang isang tunay na hamon, sa kanyang kalooban, napagpasyahan niya na kahit anong gawin ni Maya-Wul, hindi siya mapipigilan. Dumagdag pa ang mga patay na katawan sa atake at sumugod patungo kay Azura. Gamit ang kanyang martial arts, pinagpira-piraso niya ang ilan gamit ang kanyang mga kamay, pinutol ang ilan sa kalahati, at pinunit ang mga kamay, paa, o ulo ng iba. Sa lugar na ito, malinaw na si Azura ang pinakamalakas, dumadagsa pa ang mas maraming patay na player patungo sa kanya. Ngunit itinuturing ni Azura ang battlefield na ito bilang isang warm-up, sa pamamagitan ng isang napakalaking pagsabog ng puwersa, winasak niya ang isang malaking bilang ng mga patay ng sabay-sabay. Pinapanood ni Yuda ang labanang ito nang may ganap na pagkagulat. Para sa kanya, imposibleng paniwalaan na ang isang tao ay maaaring maging ganito kalakas, gayunpaman, sa gitna ng lahat ng ito, napansin ni Yuda ang isang mahalagang bagay, kahit gaano karaming beses talunin ni Azura ang mga patay, patuloy silang nagre-regenerate. Kung magpapatuloy ito, ang stamina lamang ni Azura ang maaubos. Sa pag-unawa nito, naintindihan ni Yuda na kailangan niyang tulungan si Azura. Sa pag-iisip na ito, kinuha niya ang kanyang espada. Agad siyang pinigilan ni Nova. Mariing sinabi na pagod na si Yuda. Ayon sa kanya, kung gagamitin ni Yuda ang kanyang Holy Sword attack sa kondisyong ito, maaari itong pumatay sa kanya. Ngunit sinabihan ni Yuda si Nova na naiintindihan niya ang panganib, ngunit wala ng ibang pagpipilian. Sa sandaling yun, lumapit ang isa sa mga patay na kasamahan kay Yuda, nagsalita sa kanya sa isang mabagal, hungkag na tinig. Hinihiling na muli silang umakyat sa tore ng magkasama. Agad na pinutol ni Yuda ang patay na kasamahan gamit ang kanyang espada. Punong-puno ng galit, isinumpa niya na gag-antay siya para sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Hahanapin niya ang babaeng yun sa lalong madaling panahon at pipilitin itong magbayad para sa lahat ng kanyang ginawa. Pagkatapos nito, tumakbo si Yuda patungo kay Azura at tinanong siya kung kakayanin ba nito ang kanyang kapangyarihan o hindi. Naisip ni Yuda sa kanyang sarili na para sa isang taong mas malakas pa kaysa sa isang hayop, ang kanyang sariling atake ay kasing liit lamang ng isang langgam. Gayunpaman, sinabihan niya si Azura na tipunin ang lahat ng mga bangkay sa isang lugar at lumayo sa kanila. Si Azura, na pumapatay ng mga patay gamit ang isang kamay, ay sumagot ng hindi man lang lumingon. Sinabihan si Yuda na huwag mag-utos. Nang ang lahat ng mga patay ay natipon sa isang lugar at si Azura ay lumayo na, hinawakan ni Yuda ang kanyang espada at nagsimulang tumakbo ng pasulong. Ngayon ay kanyang oras na para atakihin. Bago magsagawa, tiningnan niya ang mga inosenteng mukha ng kanyang mga kasamahan. Nang may luha sa kanyang mga mata, humingi siya ng tawad sa kanila. Sa sandaling yun, isang dilaw na ilaw ang sumiklab mula sa kanyang kapangyarihan. Muli, ipinangako ni Yuda na gag-antay siya. Sa determinasyong ito, inaktibo niya ang kanyang Holy Sword attack. Ang pressure ng atake ay nagdulot ng pagbitak sa lupa, at isang napakalaking pagsabog ang sumiikop sa buong lugar. Nakita ni Azura ang atake at lubos na humanga. Napagtanto niya na hindi masyadong malakas si Yuda, ngunit kapaki-pakinabang pa rin siya. Pagkatapos ng ganoong matinding atake, ang katawan ni Yuda ay humina, humihinga ng mabigat. Sinabi niya kay Azura na may isang bagay na dapat nitong tandaan, hindi lamang siya ang gustong mamatay ang babaeng yun. Pinilit ni Yuda ang kanyang sarili na tumayo, itinuro ang espada pasulong, at ipinahayag ng may nag-aapoy na determinasyon na siya ay kabilang sa mga magpapadala sa kamatayan ng babaeng yun. Matapos sabihin ito, nagsimulang mawala ng malay si Yuda. Agad siyang nahuli ni Azura. Mahirap paniwalaan ni Azura na ang isang mahina at tila walang halaga na tulad ng isang langgam ay maaari pa ring magbigay ng mga utos sa isang hari tulad niya.
Ang pag-iisip na ito ay nagpatawa kay Azura, at napagpasyahan niyang tiyak na bibigyan niya si Yuda ng gantimpala para sa pagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay ibinangon ni Azura si Yuda sa kanyang kondongan at sinabi na kung sakaling si Yuda ay maging mas malakas pa sa kanya, papayagan niya itong personal na patayin si Mayewol, ngunit para sa araw na yon, kailangan lang nilang maghintay. Sa susunod na eksena, lumipat ang kwento sa isang kagubatan malapit sa bulubunduking lugar. Biglang may lumitaw sa eksaktong lugar kung saan nagdulot ng pagsabog si Yuda. Ang figura ay nakatayo sa mataas na punto, mahinahong nagmamasid sa mga resulta ng pagsabog, nakasuot siya ng maskara, at mula sa loob nito, isang pulang aura ang tumagas mula sa kanyang mga mata, parang nag-aapoy ng matinding pagnanasang pumatay.